Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon. Pinakalooban niyo po kami ng itong panibagong araw at yung pusong naghahanap sa iyo at nandito po kami sa inyong harapan. Sa pamamagitan ng biyaya at gabay ng Panginoon, na idaos po namin ang Bible Seminar nakaraang linggo at maraming kaluluwa ay nakinig ng salita ng Ebanghelyo at naligtas. Sa iyo niya lamang po nagpupuri, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong kabutihan at kahabagan sa amin. Sa umagang ito, samahan niyo po kami, Panginoon, at buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makakita po kami ng maluwalhating kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito, at bigyan niyo din po kami ng pusong masunurin sa inyong dakilang kalooban. Yung mga bagong ligtas na nakaraang Bible Seminar ay nawa patuloy po manatili sa iglesia at lumago sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Yung mga kapatiran na hindi po na kasama dito dahil sa iba't ibang uri ng sitwasyon, samahan nyo rin po sila at hawakan nyo rin po yung kanilang puso at isipan sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay mo. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay at tumulong sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Ephesos chapter 2. Ephesos chapter 2 verse 8. So Ephesos chapter 2 verse 8. Isang talata lang po. Ephesians chapter 2 verse 8, isang talata. Basahin pa natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, sa pamamagitan ng yung biyaya ng Diyos, nagtagumpay na po yung Bible Seminar sa nakaraan linggo. So, ngayon po medyo mahigpit po yung sitwasyon ng COVID sa Manila, Metro Manila, sa kaibang mga probinsya na malapit sa Metro Manila. Nasa GCQ na po sila. Kaya maraming mga churches ngayon po sa area ng Metro Manila ay hindi po sila nagtitipon katulad po natin. Nasa online lang po sila, virtual gathering lang, inaalaw ng government. So, buti nga po dito sa Batangas po, hindi po nakakatipon po tayo. So, dahil po sa mga bagong nagkaroon po kami ng Bible Seminar, tayo ng Bible Seminar nakaraan linggo. So, nandito po ngayon yung mga bagong ligtas. Okay? So, welcome po kayo sa ating church dito. So, kaya ngayon po, isi-share ko po sa inyo tungkol sa Ebanghelyo o tungkol sa Gospel, magandang balita para mag-review
Pag mag-review po tayo, kung ano ang kaligtasan, kung paano maligtas. Tapos, bilang isang Kristiyano, para malaman din po natin kung paano lumago sa pananampalataya. So, Ephesians chapter 2 verse 8 po. So, ito po ay pinakamahalagang talata sa mga gospel verses. Kasi po dito po sa isang verses po, nakikita po natin kung paano maligtas. Kung paano maligtas. Ano po ang pumapasok sa isip nyo? Ano po ang pumapatak sa puso mo pag nakita nyo po itong talata? So, maraming words, maraming mahalagang words dito. Biyaya, naligtas, pananampalataya, at kaloob ng Diyos. Yun po yung keyword. So, keyword, biyaya, pananampalataya, at kaloob ng Diyos. Kaya ngayon po, ipapaliwanag ko po sa iyo kung ano ang biyaya, kung ano ang pananampalataya, kung ano ang kaloob ng Diyos. Una po sa lahat ay biyaya. Nabanggitin po ni Pastor Choi sa Bible Seminar. Yung dalawang bagay. Ano po sa English yung biyaya? Grace. Ito po yung biyaya, grace, sa English. Tapos, yung pananampalataya ay sa English, faith. Pananampalataya, faith. Naalala niyo po ba yung tanong po ni Pastor sa unang session? Sa tatlo, 3F, di ba? Sa tatlong F. Ano po yung tatlong F? Fact, faith, tapos food, feeling. Okay? Tatlo. Fact, faith, feeling. Ano po yung pinakamahalaga sa itong tatlo? Fact. Okay? Fact. Kaya dapat ganito po yung order. Fact. Okay? Sa ibabaw ng fact, okay? Dapat ilagay po natin yung ating faith. Okay? Tapos, wala dito yung mga reason. Thank you. Tapos, dito, feeling. Okay? Ito yung tamang pagkakasunod-sunod. Pag baliktad po ito, kasi po maraming tao po, ito po yung sa kanilang puso. Yung faith, yung feeling. Yung kanilang basehan, yung basehan po ng kanilang pananampalataya ay feeling. Kaya parang ganito po yung naramdaman nila. Ngayon, parang ligtas na ako ngayon. Parang ligtas na. Kahapon, hindi. Kahapon, parang hindi pa ako ligtas. Kaya maraming parang. Okay? Parang ligtas na ako, parang impero na ako, baka hindi ako makapunta sa langit. Yung feeling. Wala pa pong katiyakan sa kaligtasan. Wala po. Maaari po ngayon, umaga, masaya tayo, nandito po tayo sa church, sama-sama po tayo, parang holy, naramdaman po natin yung holy na ako, banal na ako, ligtas na ako. Dito, okay na. Sure na po tayo sa kaligtasan, sure na ako na sa salvation. Pero,
baka mamaya po, pagka-uwi sa bahay, nag-away po kayo, nag-away. Nagalit ka sa mga magulang, sa mga anak, paggalit na. So, kamusta yung puso? Masaya? Paggalit na po, masaya? Hindi po. Pag masaya ka, habang nagagalit, magpunta ka sa ospital. Hindi po normal po yan. Pag nagagalit, wala nang kaligayahan, wala nang kagalakan, mga stress, kung ganun po. So, yung salvation, so parang hindi ako tatanggapin ng Diyos pag ganito ako lagi. Pag nainitan ako sa maliit na bagay, nagagalit ako sa mga family, mga anak, so baka hindi ako tatanggapin ng Diyos. Baka hindi ako tatanggapin ng Diyos. Kaya nangihina po yung assurance of salvation. Kahapon, sure na sure. Pero ngayon, hindi na. Parang mga 80% lang. Sure. Tapos, isang linggo, absent ka dahil sa trabaho. Nag-absent ka dahil sa trabaho. Tapos, next Sunday, nag-absent na naman dahil sakit sa katawan. 2 linggo, absent. Kung ganun, anong naramdaman sa puso mo? 2 linggo, 3 linggo, absent ka. So, sure pa rin sa kaligtasan? Sure pa rin? Minsan, nangihina. So, matagal ako wala sa church. Kaya, ligtas ba ako talaga? Matagal na wala ako sa church. Mahiya ako kay Pastor Choi. Mahiya. Kaya, ayaw ko na mag-church dahil sa katagalan ng absent. Mahiya sa mga kapatiran, mahiya sa pastors. Mga ilang buwan, pag absent ka, so minsan nangihina din. Sure ka ba ako? Ligtas ba ako talaga? Yung feeling ay pabago-bago. Changing. Keep changing po yung feeling na ito. Kung ito po yung basehan ng pananampalataya mo, so, delikado. Ito po ay madaling mababagsak, madaling magbabago yung feeling. Minsan nanghina, minsan lumalakas yung feeling. Kaya, ito po ay dapat foundation, fact. Bakit po ito yung dapat gawin natin foundation? Yung fact po ay pabago-bago o nandyan lagi? Ito ba yung nag-change, yung fact? Hindi po ito nagbabago. Yung fact, okay? Fact po yan, hindi po siya nagbabago. So, ito yung dapat basehan, ito muna dapat ilagay. Kaya Bible seminar ay tungkol naman sa fact. Yung Bible seminar session 1 hanggang session 5 ay tungkol sa fact. Okay? Bible seminar. Session 1, creation. Scientific fact. So, yung creation, yung mundong ito, saan ba talaga galing yung mundong ito? So, dapat natin malaman kung saan galing ako. May nagsasabi galing daw sa onggoy. Okay? Naniniwala pa ba kayo? Galing po kayo sa onggoy? O chimpanzee? Ayaw ko onggoy, chimpanzee? O orangutan? So, saan galing tayo? Saan galing? So, may fact po doon. May fact. So, kung hindi po tayo galing sa onggoy, sino talaga gumawa ng mundong ito? May gumawa ba talaga ng mundong ito? Okay? Yung mga bituin sa langit, okay? Ano yung itlog manok. So, itlog manok. Alin po ba mas mauna? Manok. Okay? Yung manok saan galing? Itlog.
Itlog, saan galing? Manok. Yung pinakauna, ano po ang mauna? Manok. Yung pinakaunang manok, saan galing? Galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Yun po ang fact. Yun po ang fact. May gumawa. May gumawa sa mundong ito, may gumawa sa akin. Okay? Yun po yung fact. Tapos yung mga history, Garden of Eden, mga Noah's flood, yung baha sa panahon ni Noe, yung arko ni Noe na takpuan sa bundok ng Ararat, tapos yung mga history ng bansang Israel, kung paano po sila pinarusahan ng Diyos. Tapos ngayon, so ibinaon sila ng Diyos dahil yung sila po ay signs ng last day. So, ano ang mangyari sa future? Ang nangyari po ngayon, yung COVID-19, anong kinalaman sa Biblia? So, bakit nangyayari po yan? So, fact. Tapos, isa pong mahalagang fact. Ano po yung mahalagang fact? Okay? Mamamatay tayo. Yan din po yung fact. Ipinanganak tayo sa mundong ito, tapos buhay pa tayo ngayon. Someday, mamamatay tayo, hindi. Mamamatay tayo. Darating po yung araw ng kamatayan. Fact po yan, fact. Ano pa po mangyayari after death? Pagkatapos ng kamatayan, ano pa naghihintay doon sa kabila? So, kailangan din po natin malaman kung ano ang mangyari pagkatapos ng kamatayan. Nakasulat sa Biblia. Yung session 1, 2, 3, evidence. Science, evidence, yung historical evidence, yung katuparan ng propesya, so yung future, yung prophecy. Yung 3 days po, evidence, tapos session 4, ano pa po yung topic sa session 4? Sin and judgment, kasalanan. Ano pa po yung fact tungkol sa kasalanan? May kasalanan po tayo o wala? Meron po ba o wala? Parang wala kayong kasalanan. Isang bagay na hindi po natin may tanggi, ano po? Kasalanan ay nangyayari sa akin. Isang bagay po na hindi po natin may tanggi. May galit, may puot, may inggit, may sakim, malaswang pag-iisip ay pumapasok. Minsan nagsisinungaling, hindi tapat sa pangako. Nangyari po sa atin. Kaya, kailangan din po natin malaman, so, saan galing yan? Kasalanan. Walang nagtuturo sa akin yan. Walang nagtuturo sa akin ng kasalanan. Pero, marunong na akong makasala. Saan galing? Malaking tanong po yan. Mahalagang tanong po yan. Pagkatapos ng kamatayan, hahatulan at paparusahan sa impyerno. Yan din po yung fact. Hindi po yung doktrina. Hindi po yung mga doktrina po yan. Fact po yan, fact. Tapos, session 5, yun po yung pinakamahalagang session. Session 5, yung solution. Ano po yung session 5? Kung ano ang ginawa ni Jesus para sa akin. Yung grace po, grace, so, itong grace. Kanina po yung kanta ng choir, Amazing Grace. Okay? Ito po ay fact. So, yung grace po ito, fact. Bakit sinabi ko itong fact? Okay? Yung grace po ito ay ang ginawa ni Jesus para sa akin.
kung ano ang ginawa ni Jesus para sa akin. Yun po yung fact. Yun po ang grace. Sa ibabaw ng grace na ito, so dapat ilagay po natin yung ating pananampalataya. So, kaya ito po yung session 5, grace, tungkol sa grace, tungkol kay Jesus. Tungkol kay Jesus. Jesus. Tapos, habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, ano po yung mangyayari? Yung faith po ito ay dumarating sa atin. So, Roma chapter 10 verse 17 po, pumunta po tayo sa Roma chapter 10. So, Roma chapter 10, verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Okay. Saan po galing ang pananampalataya? Nanggagaling sa pakikinig. Nagagaling sa pakikinig ang pananampalataya. Kaya yun po ang ginawa po ninyo sa Bible Seminar. Yun po yung ginawa po natin sa Bible Seminar, pakikinig. So, umupo tayo at nakinig po tayo ng mabuti. Habang nakikinig po, ano po yung nangyayari? So, nakaunawa. Nakaunawa. So, nung Bible Seminar po, nung nakaupo ako sa Bible Seminar sa Tinurik, so sa likod po ako nakaupo. Tapos, di ba maraming aso ay dumadaan? Maraming aso. Pero napansin ko po, isang aso ay nakaupo doon sa likod ninyo. Isang aso. Hindi siya mga galaw-galaw. Nakaupo siya sa likod. Kaya akala ko nakikinig siya. Pero mga ilang segundo lang o ilang minuto lang nakaupo doon, tapos mga alis na. Nung nakita ko po yan, so pinicturean ko po siya. So pinicturean ko. Malaking comparison. Yung mga taong nakikinig ng mabuti. Tapos yung isang aso ay nandyan yung katawan, pero hindi siya nakikinig. So, malaking difference po yan. Yung tao po ay marunong makinig. Tama po ba? Lalo na po, kung napapansin po natin na ang sinasabi ng speaker ay mahalaga sa akin. Nakikinig po tayo ng mabuti o hindi? Nakikinig po ng mabuti. So, ngayon po, pag pumunta po kayo sa mga vaccination center, punong-puno ng mga tao. Dati po, takot na takot po sila. Ayaw pumunta sa vaccination. Ayaw po sila mabakuna. Pero ngayon, kahit gustong-gusto nilang magpabaksin, pero kulang. Kulang yung vaccine o schedule, matagal. Kaya pag pumunta po kayo sa mga Manila, yung vaccination center, so punong-puno, walang social distancing. Pag kayo pumunta ka sa madaling araw, 4:00, so puno na. Ubos na yung mga naka-assign sa isang araw. Kasi po sa government, may nag-announcement po sila kung hindi ka magpabaksin, hindi pwede magtrabaho. Dati, kung walang ganong announcement, takot. Ayaw magpabaksin. Pero nung sinabi ng government, kung hindi ka magpabaksin,
hindi pwede makatrabaho. Doon po sila kumikilos. Ay, hindi pwede. Kailangan magtrabaho. Yung dati po nilang takbo sa vaccine, wala na dahil mas mahalagang trabaho. Yung side effect na narinig po nila sa mga internet, so okay lang. Mas mahalagang trabaho. Kailangan ko magtrabaho. Kaya pumupunta po sila sa vaccination center. Dati po, ayaw nila makinig. Ayaw nila makinig. Ngayon po, yun po yung mahalaga sa kanila. Kaya, nakikinig po sila ngayon, nakikinig. Nung nakita ko po yan, so isang isip pumasok sa akin. Ngayon, so kahit mga ganitong mga Bible seminar, mga ebanghelyo, ipinapahayag sa kanila, pero ngayon po, wala po silang pakialam. Konti lang po naghahanap ng kaligtasan ngayon, pero darating po yung time na kahit gustong-gusto po nilang maligtas, pero late na. Late na. Faith comes by hearing. So, faith comes by hearing. Ito po yung napakahalaga. Verse 1 and 2, Roma chapter 10 verse 1 and 2, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Ito po yung panalangin po ni Apostol Pablo. Okay. Mula nung ligtas na po si Apostol Pablo, ano po yung pangnanais po niya? Okay. Sana maligtas rin yung mahal ko sa buhay. Walang ibang pangarap. Walang ibang pangarap. Ganito rin yung puso po ng mga, ganito rin yung ating puso, di ba? Pag ligtas na po, mula nung ligtas na po tayo, mula nung araw na ligtas na po tayo, so ano po yung prayer po natin? Gusto pa rin yumaman? Yung dating pangarap, di ba? Gustong umangas sa buhay. So, hindi na. Yung dating pangarap ay gustong umangas sa buhay, maging maayos yung buhay, malakas yung katawan, sana yung mga anak ko ay maging matalino, abogado, yung doktor, mga engineer, sana maging maayos yung buhay ng anak ko. So yun po yung mga dating pangarap. Pero mula nung araw na ligtas na ako, hindi na po. Kahit magiging doktor po siya, kahit maging abogado siya, kahit maging engineer po siya, pero kung hindi po siya ligtas, anong kabuluhan po yan? Anong silbi ng ganong kagandang buhay sa mundo? Alam po natin na buhay natin sa lupang ito ay temporary lang, temporary. Hindi po ito permanente, temporary lang. Ganon din po si Apostol Pablo. Sana maligtas sila. Sana. Yun ang nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos lagi. Verse 2, ako ay makapagpapatuto na sila ay may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. So ito po yung tamang formation. So ito yung step 1. Dapat kailangan po natin i-check kung ano ang fact. Okay? Dahil hindi po ito pabago-bago. Ito ay fact, ito yung katotohanan. Okay.
So faith comes by hearing. Faith comes by hearing. Pakikinig. Pakikinig tungkol dito. Faith comes by hearing. So, kung ganun, pag nakinig po tayo at naintindihan po yung salita ng Diyos, ano po yung nangyari? Yung feeling ay salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yung buhay ko, pinagsisihanan ko yung dati kong pamumuhay. Hindi na ako babalik sa dating pamumuhay. Yung buhay ko magmula ngayon ay mabubuhay ako para sa iyo, para sa Diyos. Para sa Diyos. Yung pusong nagpapasalamat, pusong nagsisisi. Dito po, ma-involve na yung puso. Okay? Ito muna, kayong makinig ng mabuti. Pag dumating sa akin yung pananampalataya, ito ay mangyayari. Masaya at magpasalamat. Salamat sa Diyos. Masaya na ako. Ito po yung resulta ng pananampalataya. Yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Fact. Kaya yung biyaya, tingnan po natin yung biyaya. Ano po yung biyaya? Okay. Ito po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Ito po yung ginawa ni Jesus para sa akin. So, pumunta po tayo sa John 3:16. John 3:16. Babasahin ko po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sikat na rin po ito, di ba, sa buong mundo. Famous words. John 3:16. Sana po sa ulo po natin ito. John 3:16. Kung naintindihan po ninyo talaga sa puso mo, kung naintindihan mo kung anong ibig sabihin ng itong John 3:16, pinaka-blessing po yan. Pinaka-blessing. Kung naintindihan nyo po kung anong ibig sabihin nitong John 3:16, mapalat po kayo. Mapalat. Yun po yung pinaka-number 1 blessing. Masaya. Kahit walang bigas sa bahay, masaya pa rin. Kahit may sakit pa rin sa tuhod, masaya pa rin. Kahit matigas po yung ulo ng mga anak, masaya pa rin. Kung ito ay talaga pumatok, nangyari sa inyong puso. Okay. Kahit yung mga asawa may problema, kung ito po ay nangyari sa inyong puso, so yan po yung pinaka-successful life. So dito po may kalooban ng Diyos. At the same time, ito po yung warning ng Diyos sa atin, warning. Anong sabi niya? May dalawang daan. May daan patungo sa kapahamakan, may daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito po yung, dito po, sinasabi ng itong verse. May daan patungo sa kapahamakan. May daan patungo sa buhay na walang hanggan. Nasa gitna tayo, nasa gitna. Mayroon pong tao na tumutungo sa kapahamakan, mayroon pong tao na tumutungo sa buhay na walang hanggan. Dalawang uri ng tao. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos,
Yung pag-ibig po, pag-ibig ay pinakauna, pag-ibig. God so loved the world. God so loved the world. Love the world. Yung anong ibig sabihin ng salibutan? Tayo po, kayo, ako, ay kasali po dito sa salibutan. Tama po ba? Kasali po tayo dito sa salibutan, ibig sabihin, yung 7 billion na population ng mundong ito ngayon, kapag kasama po yung mga dating tao na namatay nga, wala na ngayon, di ko alam kung ilan talaga yung total number ng tao sa mundong ito, sa buong historya. Pero kahit gaano kadaming tao, pero okay lang. Yung verse na ito ay para sa iyo. Yung target ng pag-ibig ng Diyos ay walang iba, kundi sa iyo. Ikaw yung target ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa akin. Pag-ibig ng Diyos sa akin. So, may tanong po tayo dito. Kung minamahal niya ako, paano niya akong minamahal? Anong ginawa niya para sa akin? Kailangan po natin tanungin si God. Panginoon, minamahal mo ba ako? Anong ginawa mo para sa akin? Anong ginagawa mo para sa akin? Anong ibinibigay mo para sa akin? Pag minamahal mo ako, dapat may ibinibigay. Pag sa bibig lang, I love you, wala namang ibinibigay. Pag-ibig po ba yan? Minamahal po ng nanay po yung mga anak, di ba? Minamahal ng mother, ng nanay, yung kanilang mga bata. So, sa almusal, mga breakfast, libre o hindi? O may bayad? Libre, di ba? Tanghalian, libre o hindi? Libre. Yung hapunan, libre. Kinabukasan, libre o hindi? May bayad sa tulog sa bahay? May bayad sa damit mo? Wala. Lahat ng mga kailangan ng mga bata ay libre lang, binibigay ng magulang. Yun ang pag-ibig. Yun ang trabaho ng magulang. Bigay hanggang mamatay. Bigay lang. So sa isip ng mga magulang, lagi sino lang nandito? Yung mga anak. Yung mga anak ay lagi nasa isip ng mga magulang. Kapag nakasakit po yung mga anak, kaya hindi nakakatulog yung mga magulang. Pag may problema sa mga anak, so nahirapan din yung mga magulang. Parang konektado. Sa utak ng magulang, may program. Parang nakaprogram na sa utak ng magulang na lagi bigay. Mga giving, parang giving lagi. Hanggang mamatay. So, yun po yung pag-ibig ng magulang. So, kung wala po tayong magulang, so, mahirap maintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Kung wala po tayong experience ng pag-ibig ng magulang, so, mahirap maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi po yung pag-ibig ng Diyos ay mas malaki. Mas malaki kaysa pag-ibig ng magulang. Kahit magulang po, di ba, bigay. God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. God so loved the world. God so loved the world. Ano ang ibinigay niya sa atin? Pera ba ibinigay ng Diyos sa atin? Pera? Sa tingin nyo, ano po ang ibinibigay ng Diyos sa atin? Yung pera ba? Hindi.
Yung pera po ay galing sa trabaho yan. Galing sa trabaho. Paano yung mga pulubi, Nazaro, na binigyan ba siya ng pera? Yung pulubi Nazaro sa Bible, Lucas chapter 18, namatay siya bilang isang pulubi. Namatay siya bilang pulubi. Hindi po siya binigyan ng pera. Kung gano'n, hindi siya minamahal ng Diyos? Minahal siya ng Diyos. Nasa langit na siya ngayon. Ano po yung ibinibigay ng Diyos? Yung kalusugan sa katawan? Maraming Kristiyano po ay may sakit pa rin. Maraming Kristiyano ay nahirapan pa rin sa iba't ibang uri ng sakit. Kahit Christian po, kahit ligtas na po tayo, hindi po tayo exempted sa sakit ng katawan. Dumadaan pa rin po tayo sa sakit. Hinahayaan ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos. Sakit sa katawan, yung financial problema, nandyan pa rin. God so loved the world. Anong ibinigay ng Diyos sa atin? God so loved the world. Anong ibinigay ng Diyos sa atin? Yung pinakamahalaga, yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. Pinakamahalaga. Hindi po yung pera, hindi po yung mga kalusugan sa katawan. Yung pinakamahalagang bagay ay si Hesus Kristo. Bakit po? Kung wala si Jesus, kung hindi po niya isinugo si Jesus sa mundong ito, saan po tayo pupunta? Saan po tayo patungo? Sa impyerno, kapahamakan. Tingnan niyo po. Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Ibig sabihin, napapahamak po lahat ng mga tao. Patungo sa kapahamakan. Patungo sa kapahamakan. So Roma chapter 3, pumunta po tayo sa Roma chapter 3. Roma chapter 3 verse 23. At yamang ang lahat ay nakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito po yung kalagayan ng lahat ng tao. Ito po yung kalagayan ng lahat ng tao. Lahat ng tao ay nakasala at hindi nakaabo sa langit. Hindi nakaabo sa langit. Kung gano'n, saan pupunta? Sa impyerno. Hindi nakaabo sa langit, sa kaluwalhatian ng Diyos, patungo sa impyerno. Yun ang nakikita ng Diyos sa atin. Okay. So pag nakita ng Diyos na wala tayong pera, sinasabi ba ng Diyos sa atin, ay kawawa ka naman, wala kang pera? Hindi po. Pag nakita ng Diyos na may sakit po tayo, sinasabi pa ng Diyos na, ay kawawa naman, may sakit ka? Hindi po. Alam ng Diyos na yung buhay po natin sa lupang ito ay temporary lang. Tapos may purpose sa lahat ng pagsubok. May purpose. Training po yan, training. Yung sakit sa katawan o hirap, kung sa mga financial matter, lahat po ng mga problema, iniisip po natin na problema ito ay training yan, training, pagsubok. Para mas lumapit po tayo sa Diyos. Ginagamit po ng Diyos yung mga problema na nangyari po sa atin para
lumapit po tayo sa Diyos. Okay. Para lumapit po tayo sa Diyos, para bumalik po tayo sa Diyos. Kaya ginagamit ng Diyos yung mga problema para maging matibay yung ating pananampalataya. Yung problema na nakikita po ng Diyos sa atin ay ito. Dahil sa kasalanan mo, hindi ka maaabot sa akin. Dahil sa kasalanan mo. Chapter 5, Roma chapter 5, verse 12. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa salibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nakasala. Dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan. Bakit po dumating po sa atin yung kamatayan? Bakit po hindi po natin maiwasan yung kamatayan? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Kaya nung nakita po ng Diyos yung ating kapalaran, okay? So, nung nakita po ng Diyos yung ating kapalaran, gumawa siya ng isang plano. Ang Diyos po ay gumawa ng isang plano ng kaligtasan. Okay. Ano po yung plano ng kaligtasan? Yung mga magulang po dito, meron ba kayong plano para sa mga anak? Yes. Okay. May plano kayo. Lahat ng mga magulang may plano para sa anak. Okay. Ano po yung plano ng Diyos para sa akin? Inisip po ba ninyo? Ano po yung plano ng Diyos para sa akin? Sinabi ko sa inyo kanina, yung plano ng Diyos o kalooban ng Diyos, hindi po yung kayamanan sa mundo, hindi po yung mga malakas, yung maginhawang buhay natin sa lupa. Hindi po yung plano ng Diyos. Kaya sa una po, nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, ayon sa kanyang larawan. Okay? Napakaganda po yung fellowship sa pagitan ng Diyos at si Adan. Okay? May inilagay po niya sa kanya yung kanyang larawan ng Diyos, Espiritu. Pero nung nakasala po siya, naging sinner, so lahat po ng mga galing po sa kanya ay naging sinner. Sinner, may kasalanan. May kasalanan. Ipinanganak na makasalanan. Nandito po tayo, ako. Okay? So, may kasalanan po ba tayo, di ba? May kasalanan. Saan po galing yung ating kasalanan? Galing kay Adan. Okay? Minana po natin yung ating likas na kasalanan, sinful nature. Kaya, so, lumalabas yung sintomas. Ano po yung sintomas ng COVID? Walang lasa. Okay? Walang panlasa. Okay? May panlasa kayo. Pag wala na yung panlasa, iniisip po natin, di ba? Baka may COVID ako. Walang amoy, walang pangamoy. Okay? May lagnat. May sakit. May sintomas. Araw-araw, kahit ligtas man o hindi, may kasalanan. Tayo may kasalanan. Okay? Araw-araw. So, galing po tayo kay Adan. Totoo po yan, galing po tayo kay Adan.
Kaya magmula ngayon, maraming kasalanan, so nagawa, past sin, tapos hanggang mamatay, future, okay? Isinilang po tayong makasalanan hanggang ngayon, maraming kasalanan nagawa ko na. Maraming kasalanan. Sa hinaharap, future, sa hinaharap, mangyayari pa rin po yung kasalanan? Yes, meron po tayong sinful nature. Meron po tayong sinful nature, mangyayari, future sin. Yung ating mga anak ko, yung mga apo, hanggang sa katapusan ng kasaysayan, history, so, ganito po yung kapalaran ng tao. Dahil sa kasalanan po ito, Roma chapter 6 verse 23, Roma chapter 6 verse 23. Ano po yung sinabi po doon? Roma chapter 6 verse 23. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito, dahil sa kasalanan po ito, sabi po ng Biblia, lahat ay nakasala at hindi nakaabot sa langit. Lahat ay nakasala. Lahat po tayo galing kay Adan. Kaya tingnan po natin yung ating sarili, kung kamusta ba yung ating pamumuhay, buhay hanggang ngayon. Okay? So, meron po tayong mga likas ng kasalanan. Kaya para pag lumingon po tayo sa nakalipas na panahon, punong-puno ng kasalanan yun, di ba? Punong-puno ng kasalanan. Pag lumikas po tayo sa nakalipas na panahon. So hanggang ngayon, ganun din ako. Okay. Future, ganun din, future. So wala tayong magagawa. Dito po, maraming maling nagtuturo. Okay? Maraming maling nagtuturo. Ano po yung maling teaching po nila? So, i-confess mo, sikapin mong gumawa ng mabuti. Okay. Magsikap kang gumawa ng mabuti para makapunta sa langit. Pag sikapin mong gumagawa ng mabuti, tatanggapin ka ng Diyos. Yung kabutihan mo, yung kabaitan mo. Okay? Mabait ka. Pag gumawa ka ng mabubuting gawa, tatanggapin ka ng Diyos. Yun po yung maling pagtuturo. Okay? Yun po yung maling pagtuturo. Dahil walang taong hindi nakakasala. Meron din ganitong mga maling pagtuturo. Sige, sinner tayo. Sino ay hindi? Pero, humingi ka ng tawad. Papapatawad ka ng Diyos. Humingi ka ng tawad. Mangumpisar ka. Magsimba ka. Mangumpisar ka. Humingi ka ng tawad. Mababawas yung kasalanan mo. Mapapatawad yung kasalanan mo. Yun ang maling pagtuturo. Okay? Kaya tuwing nakakasala po sila, nagsisimba at nang confess, nang umpisal para mapatawad yung kasalanan. Hindi po ganun. Yung mga prayer of acceptance, okay, yung mga baptism, okay. Maraming uri ng ibang mga maling pagtuturo tungkol sa kaligtasan. Pero ang grace ng Diyos, ito po, walang ibang paraan. Kaya, isinugo ng Diyos dito isang tao na walang kasalanan. Okay? Isinugo ng Diyos sa mundong ito isang tao na walang kasalanan. Sino po ito? Si Jesus. Okay. Lahat ng ibang tao may kasalanan. Pero sino lang walang kasalanan? Si Jesus lamang po walang kasalanan. Okay. May tanong po dito tayo.
yung nanay ni Jesus, si Maria, na sinasamba ng mga religion, si Maria po, may kasalanan po siya o wala? Meron. Yung tatay ni Jesus, so Joseph, may kasalanan po siya o wala? May kasalanan. Yung mga santo, yung mga santa, may kasalanan po sila o wala? Meron. Si Jesus lamang po, walang kasalanan. Si Jesus lamang po. Unang Timoteo chapter 2. Chapter 2, verse 4. Unang Timoteo chapter 2, verse 4. Na nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, ito po yung pangnanais ng Diyos. Lahat ng tao ay maligtas, salvation, at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Verse 5, sapagkat may isang Diyos na may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Verse 6 po, basahin po natin ito, 3, 2, 1, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubo sa lahat at siya'y patotoo sa tamang panahon. Okay. So, tandaan po ninyo ito. Isang Diyos, tama po ba? Isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Walang ibang daan, walang ibang paraan. Si Jesus lamang po ay tagapamagitan. Si Jesus lamang po yung tulay. Si Jesus lamang po yung haktan magmula dito patungo sa langit. Bakit po? Si Jesus ay namatay para sa atin. Si Maria ba namatay para sa iyo? Hindi po. Yung mga santo, yung mga santa ba, sila namatay para sa Diyos, para sa iyo, para sa atin? Hindi po. Kaya, ang pagsamba sa mga tao, katulad ni Maria, katulad ng mga santo, santa, ay napakalaking kasalanan. Pagdadasal sa tao. Okay? Pagdadasal sa tao ay napakalaking kasalanan. Isa lamang po yung tagapamagitan, si Jesus. Si Jesus pong namatay. Ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos. Ibinigay niya yung kanyang sarili pantubos. Okay? At namatay siya sa cross. Namatay siya sa cross. Galatia chapter 3. Galatia chapter 3, verse 13. Galatia chapter 3 verse 13. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya ay naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, tinubos. Tinubos tayo ni Kristo. Okay. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Okay. Ano po yung sumpa ng kautusan? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Yung sumpa ng kautusan po, si Jesus ay naging sumpa. Anong ibig sabihin? Binitaw siya sa punong kahoy. Okay. Ipinako siya sa punong kahoy. Yun po yung sumpa ng kautusan. Naging sumpa siya para sa atin. Naging sumpa. Ako ang nakasala, pero si Jesus ang ipinako sa cross. Ako ang nakasala, dapat ako ang mamatay. Pero si Jesus ay pinukpok, si Jesus ay nasugatan, si Jesus ay nahirapan. Yung buong katawan ni Jesus ay napunit. Naging sumpa siya para sa atin. Isaiah chapter 53. Tingnan po natin kung paano po siyang isinumpa. Kung paano po siya naging sumpa. Isaiah chapter 53. Verse 5. Bibigyan ko po kayo ng time para mahanapin po ninyo. Isaiah chapter 53 verse 5. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit siya'y nasugatan dahil sa ating mga paksuway. Siya'y binukbok dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Naging sumpa siya. Naging sumpa. Isipin po natin ito. Isipin po natin ito ng mabuti. Okay. So, yung Passion of Christ, na alala nyo po ba? Diba? No rin po natin sa Bible Seminar. So, tuwing nanonood po natin yung Passion of Christ, ano po yung inisip po natin? Okay. Bakit ganun ang nangyayari sa Kanya? So, dahil sa akin. Okay. Dahil sa akin. Yung kasalanan ko ay pumatay sa Kanya. Yung kasalanan ko ay pumatay sa Kanya. Yung nagawa kong kasalanan at ginagawa kong kasalanan ngayon, kung meron po dito na kapatiran na may ongoing pangkasalanan na hindi pa inaalis. Okay? Yung kasalanan po natin, yung pagiging kaibigan sa salibutan. Yung ating pagiging kaibigan sa salibutan, yun po ang pumatay kay Jesus. Pati yung future sin, mangyayari pa. Alam ng Diyos na kung gaano kahina tayo, alam ng Diyos kung gaano kahina, madaling bumabagsak, madaling nangihina, madaling natitiso sa daming mga tukso ng salibutan, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan kung gaano kahina po tayo sa tukso ng salibutan. Yung weakness, alam ng Diyos. Kaya, ang ginawa ng Diyos, pati future sin, okay, mangyari pa, sigurado na mangyari. Future sin ay, lahat ay kinuha niya at binayaran po niya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tinubos na niya. Yun po yung tinatawag na walang hanggang katubusan. Eternal warranty. Eternal warranty. Para hindi na po tayo matakot. Para hindi na po tayo mag-alala. Kasi po, isipin po ninyo ito. Halimbawa, yung salvation, 1 year lang warranty, salvation. Okay lang ba sa'yo? 1 year lang warranty. Within 1 year, kahit anong gagawin natin, kasalanan, ligtas pa rin. Pero after 1 year, pag nakasala ka ulit,
imperno ka. Anong gagawin ninyo? 1 year lang warranty, salvation. Okay. Within 1 year, kahit anong mangyari, okay na, ligtas pa rin, safe pa rin, anak pa rin. Pero after 1 year, pag nakasala ka ulit, imperno ka. Anong gagawin natin? Siguro, bago matapos 1 year, patay na. Para makapunta sa langit. Dahil after 1 year, sigurado na mangyari, makakasala ako ulit. Kaya bago matapos 1 year, so tapusin yung magano lang, suicide na lang. Hindi po ganun yung salvation. Eternal salvation. Yung warranty ay eternal. Para hindi tayo matatakot. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugpog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Para sa ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, gumaling tayo. Gumaling. Anong uri ng pagkagaling? Anong uri ng kagalingan ito? Galing sa katawan o galing sa espiritu? Galing sa espiritu. Gumaling tayo sa ating kasalanan. Verse 6 po, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan. Ito po yung buhay natin, tupang naligaw. Tupang naligaw. Tayong lahat. Naligaw na tupa tayo noon. Kanyang-kanyang sariling daan. My way. My way. Ito yung gusto ko. Ito yung ayaw ko. Wala tayong pakialam noon sa plano ng Diyos. Wala po tayong pakialam sa plano ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Basta yung plano ko, yung mga pangarap ko, yung mga gusto kong, ano ang gusto kong gawin, para sa sarili ko, para sa mga pamilya ko, para sa anak, hanggang dyan lang po yung ating takbo ng isip. Tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa sariling daan, kanyang-kanyang daan. Kaya ngayon po, sobrang daming daan ng mga tao. Pero ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ipinasan ng Diyos kay Jesus. Ipinasan. Ito po yung biyaya. Tupang naligaw tayo, tupang naligaw. Okay. Hanggang ngayon, ganun din po, parang tupang naligaw po tayo. Matigas pa rin. Matigas pa rin. So, madaling natitisot pa rin po tayo sa mga tukso ng salibutan, kahit ligtas na. Kahit ligtas na. Kahit matagal na naligtas, pero mahina pa rin. Kung gano'n, anong sabi ng Diyos? Ika-cancel na lang. Akala ko magiging mabait ka, pero ganun pa rin. Ika-cancel ko. Cancer. Gusto ng Diyos? Cancer? Kung ganun po, delikado po tayo. Pero hindi ganun. Kahit matigas pa rin, alam naman ng Diyos na hindi ganun kadaling magbabago yung ating pamumuhay Kristiyano. Alam ng Diyos yan. It takes mga 10 years, mga 20 years, pero unconditionally, walang condition, walang requirement, walang condition. Matigas man o hindi. Okay? Walang condition. Basta ang ginawa ni Jesus, lahat ng kasalanan natin ay kinuha. Lahat ng kasalanan, ng mga tupang naligaw, okay? Lahat ng kasalanan natin ay kinuha niya. Sin
of the world. Unconditionally. Unconditional. Walang condition. Okay. Puro kalukuan lang, kasamaan lang. Okay. Ganun pa rin hanggang ngayon, pero unconditionally, so inako ni Jesus lahat ng kasalanan ng buong salibutan mula kay Adan. Pati yung mga tao, isisilang pa sa future, okay, wala pa tayo noon, namatay si Jesus. Tama po ba? Nung namatay si Jesus, wala pa tayo noon. Matagal pa na isisilang. Pero yung ating kasalanan ay kinuha na rin ni Jesus. Lahat. Kaya sobrang bigat ng pasan ng kasalanan ng buong salibutan. Punong-puno. Tapos, binayaran po niya sa pamamagitan ng kamatayan. Namatay. Kaya, ganito po tinubos tayo. Hindi po basta-basta tinubos tayo. Sabi nga lang, tinubos. Pero anong ibig sabihin ng tinubos tayo? Paano tayo tinubos? Ganito po tinubos tayo. Nasugatan siya, at binukpok siya, at ipinataw, nilatigo siya, napunid yung kanyang balat. Ganito po tinubos tayo. Huwag natin sabihin ng madali, tinubos ako. Chapter, bago po tayo magsalita, bago po tayo magsabi, tinubos ako, isipin po natin mabuti kung paano ako tinubos. So, pumunta po tayo sa unang Pedro, chapter 1. Sa Bagong Tipan, naghanap po ako ng salitang tinubos sa Bagong Tipan. 3 beses. So, natagpuan ko po. 3 beses sa Bagong Tipan. So, kanina, Galatia, chapter 3, verse 13. Saka, dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 18. Napakahalaga po ito, di ba? Pag sinabi dito sa Biblia, ay tutubusin kita. So, patay tayo pag sinabi niya tutubusin. Chapter 1, verse 18 po, nalalaman ninyo kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa kordero, walang kapintasan at walang dungis. Napakahalaga po ito. Huwag nating sabihin, tinubos ako ng madali. Kung hindi mo naintindihan kung gaano kahalaga yung meaning ng tinubos, huwag natin ilabas po yan. Kung hindi mo naintindihan kung paano po tayo tinubos, kung ano ang ginawa ni Jesus, kung gaano kahirap, kung gaano katindi yung sakit at kirot na dinadanas po ni Jesus para tubusin po tayo, huwag natin sabihin yan. Hindi po yan tama. Sinasabi natin, tinubos ako, pero yung Christian living, ganun pa rin? Habang nag-enjoy pa sa mga Mobile Legends, habang napupuyat ka sa Mobile Legends sa buong magdamag, sinasabi pa ninyo na tinubos ako? Huwag na lang, huwag. Yung buhay ng isang taong tinubos, hindi po ganyan. Yung tinubos ay ganito po. Nasugatan siya, binukpok siya, at
napunit siya. Mahalagang dugo. Anong ibig sabihin ng dugo? Okay? Mahalagang dugo ni Kristo. Meron ba kayong experience na pag nasugatan, meron ba kayong experience na mag-donate ng dugo? Mag-donation. So, meron din pong natatakot. Pero sinasabi ng doktor, yung mga normal na tao, kahit isang beses, isang buwan, so pwede naman daw, pwede mag-donate ng dugo. Pag normal na yung tao, katawan. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ibig sabihin, dumanak na yung kanyang dugo. Dumanak. Paano dumanak? Nag-donation siya ng dugo sa atin. Nagpunta si Jesus sa hospital, nag-donate ng dugo. Ito yung gamitin sa mga katubusan ng tao? Hindi po. Kahit yung karayom, yung turok po ay, yung karayom po yung ginagamit pag kuha ng dugo. Okay? So yung karayom lang. Kaya medyo madali lang pakuha ng dugo kasi karayom lang. Pero yung dugo ni Jesus, paano nakuha yung dugo ni Jesus? Yung dugo ni Jesus ay hindi po gano'n. Yung buong katawan ay napunit. Buong katawan. Kaya dumanak po yung dugo ni Kristo. Yun po yung meaning ng dugo ni Kristo. Kaya wag nating sabihin ng madali yung dugo ni Kristo. Balik po tayo sa John chapter 3 verse 16. Kaya Isaiah chapter 53 verse 5 ay yung gospel verse po yan, gospel verse. Kung ano ang ginawa ni Jesus para sa akin. Kung paano niya ako tinubos. Kung paano niya ako iniligtas. Okay. Kung gaano kalaki po yung sakripisyo ni Jesus. God so loved the world, isinugo niya yung kanyang tanging anak si Jesus sa mundong ito para mamatay. Para patayin siya. Dahil walang ibang paraan na makapunta tayo sa langit. Mabubuting gawa, hindi pwede. Yung mga pangumpisal, kung yun lang yung paraan ng kaligtasan, so yun lang gawin natin. Tuwing nakasala po tayo, magsimba tayo, humingi ng tawad. Kung yun po yung paraan ng kaligtasan, mas madali po yan. Tuwing nakasala po tayo, nagsisimba lang, humingi ng sorry, humingi ng tawad. Yung baptism ba yung paraan? Hindi po. Madali lang yan. Kung baptism po yung paraan, madali lang yan. Pero hindi po. So, walang ibang opsyon para maligtas po tayo. So, isinugo ng Diyos yung kanyang tanging anak dahil si Jesus lang po walang kasalanan. Tapos, ito yung ginawa ni Jesus. Lahat ng kasalanan po natin ay inalis niya at nabayaran niya sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. So, chapter 3 verse 16, upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. So,
Ito po ay biyaya, kaya lahat ng kasalanan natin ay kinuha na niya. Okay? Isang beses lang po siya namatay, tama po ba? Isang beses. Hindi pwede 2 beses. Pag kulang po dito, kung hindi patapos lahat ng katubusan dito, dapat pangalawang kamatayan, pangatlong kamatayan kailangan kung may balance pa, di ba? Pag bumibili po tayo ng mga bagay, so may option po, di ba? Cash. So, kung cash, may discount. Pag kulang yung cash, ano pa yung ginagawa natin? Installment. Mga down payment muna, tapos monthly, binabayaran. Okay. Yung bayad po ni Jesus dito, ano? Full payment o installment? Full pay. Nabayaran na lahat, full pay. Kailangan ba natin bayaran pa? Installment? Hindi na po. Full pay, tapos na. May resibo tayo sa Bible. May resibo. Anong resibo? Kanina nakita po natin, tinubos na kayo. Tinubos na tayo, yun ang resibo. Tinubos na, ibig sabihin, tapos na ang bayad. Tapos na. Tinubos. Hindi lamang yung kasalanan ko, pati yung kasalanan ng family ko, kasalanan ng mga kaibigan ko, kasalanan ng mga mahal sa buhay. Ang problema, hindi nila alam ito. Hindi nila alam. Kaya, so, ito po yung grace. Ang ginawa ni Jesus, ito po yung tinatawag na grace. Tapos na sa cross, tapos na po yung itong grace doon sa cross ni Jesus, na isulat na po sa Biblia, hanggang ngayon, ipinapahayag sa buong mundo hanggang ngayon. Yung salita ng biyaya. Salita ng biyaya, kung anong ginawa ni Jesus para sa atin, ay ipinapangaral po ngayon hanggang sa dulo ng lupa. Dahil yung cover, yung target po ng salvation ni Jesus ay para sa lahat. Yun ang trabaho po natin. Nung ligtas na po tayo, anong nangyari sa atin? Yung pananampalataya, faith. Faith ay dumating sa akin. Iba-iba yung petsa na dumating sa inyo yung pananampalataya, di ba? Ako po, noong 1987, August 8, yun po yung araw na dumating sa akin yung itong pananampalataya. Paano po? Nakinig po ako ng Bible seminar, katulad po ninyo. Umattend po ako sa summer retreat. Noong 15 years old ako, high school second year, dinala po ako ni Kuya. So, habang nakikinig po ako ng mga Bible seminar sa summer retreat, doon ko po nalaman lahat. Doon ko po nalaman na may Diyos talaga, Biblia ay totoo, ako po ay pinakabaksak na makasalanan. Tapos, tinubos lahat ng kasalanan ko sa pamamagitan ni Jesus. Yun po yung araw na dumating sa akin yung pananampalataya. Okay. Ganun din po kayo. Diba? Iba-iba yung mga petsa. Iba-iba yun yung testimony, patotoo ng kaligtasan. Yung biyaya po ito para sa lahat. Pero yung faith na ito, hindi po yan nangyayari sa lahat. Meron din pong sumasampalataya, meron din pong hindi. Kaya John 3:16, anong sabi dito? Upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya. Okay? Ano lang po yung condition? Ano lang po yung requirement? Sumampalataya. Okay? Upang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Okay.
kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung mga kapatiran dito, sumasampalataya po kayo. Yes. Swerte kayo, swerte. Kabilang po kayo sa itong sino mang sa kanya'y sumampalataya. Kasama dito. So at the same time, yung mga mahal po natin sa buhay na hindi pa sumali dito, hindi pa kasama sa sino man sumasampalataya sa Diyos. Kaya, balik po tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Sa biyaya, yung ginawa ni Jesus, walang hanggang katubusan. Unconditional salvation. Unconditional redemption. Yun po yung biyaya ng Diyos. Okay? Sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ligtas ba tayo? O maliligtas pa? Ligtas na. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling mabubuting gawa. Okay? Kundi sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos. Chapter 1, Ephesus chapter 1, verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesu Kristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Pagpapala. Di ba? Ito yung mga gusto ng mga tao, pagpapala, blessing. God bless you, God bless you. Yun po yung blessing na hinahanap ng mga tao. Pero ano ba yung blessing talaga ng Diyos? Blessing, spiritual, sa sangkalangitan. Heavenly blessing. Heavenly blessing. Verse 7, ito po yung blessing. Sa Kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ito po yung blessing. Ito po yung blessing. Kay Jesus, sa Kanya, kay Jesus, meron tayong katubusan. Salamat kay Jesus. Kung wala si Jesus, wala po tayong paraan. Sa maraming kasalanan ko ay nagdadala sa akin sa impyerno. Pero salamat kay Jesus. Sa Kanya, meron na akong katubusan. Walang hanggang katubusan. Kapatawaran ng kasalanan. Napatawad na yung kasalanan ko. Salamat. Ito po yung blessing. Kaya handa na akong humarap sa Diyos. Handa na akong humarap sa kamatayan. Yung buhay ko magmula ngayon ay hindi na para sa aking sarili. Yun po yung Christian living. Okay. So, 2 Corinto chapter 5, 2 Corinto chapter 5, verse 14.
14 and 15, babasahin ko po. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Humihimok. So, hindi ko po masyado maintindihan yung meaning ng humihimok. Kasi medyo hindi po ito karaniwang verse, humihimok. Pero kayo, siguro may idea na po kayo kung ano ang humihimok. Pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin. Humihimok. Yun po yung Christian living. Hindi po tayo pinipilitang maglingkod sa Diyos. Hindi po tayo hindi po tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa takot, dahil sa pag-ibig. Minahal niya ako, kaya ako naman nang mamahal sa Kanya. Siya muna umibig sa akin. Tinubos niya ako, pinatawad niya ako, kaya ako din, parang repay. Okay? Isusukuli. Okay? Paano isusukuli sa Kanya sa lahat ng pag-ibig niya at kabutihan niya? Anong gagawin ko? Anong ibibigay ko? Yun po ang iniisip ng Christian. Ano ang ibibigay ko sa Kanya? Diba dati po nung wala pa tayong, hindi pa tayo naligtas. Yung ating prayer, ano po yung ating prayer dati? Demanding prayer. Demanding. Sana ganito, sana ganito, sana ganito. Bakit mahirap ako? Yung demanding prayer dati, demanding. Pero ngayon po, sapat na ito, sapat na. Okay? Yung pinakamahalagang bagay, ibinigay niya sa akin. Yung buhay ng kanyang anak. Ligtas na ako. Yung buhay ko mula ngayon ay mission. Yung sharing ng itong magandang balita sa mga mahal ko sa buhay. Pagdating sa mga problema, sa mga kahirapan, o mga pagturusa, yung pagturusa, tanggapin natin bilang isang training ng Diyos. Tanggapin natin. Train. Pero yung ating focus, yung purpose sa buhay ay para sa Diyos. Verse 15 po, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag na mabuhay pa para sa sarili. Dati po yan, para sa sarili, para sa sarili. Dati po yan, dati. Magmula ngayon po, para sa Diyos, para sa Kanyang kalooban. Ano po yung kalooban niya? Sharing ng Ebanghelyo sa mga mahal sa buhay. So, pero hindi po madaling gawin yan. So, wag niyo pong isipin na madaling mangyari yan. Mahirap. Mahirap mangyari po yan. Kailangan po doon maraming luha mo. Yung luha mo ay magiging pangpataba. Okay? Tapos, kailangan po doon yung pera mo. Kailangan din. Kasi po, kung walang sakripisyo, halimbawa, kung bumisita ka sa kaibigan o kamag-anak, so kailangan invest yung mga gusto nilang, kung gusto nila ice cream, idala mo yung ice cream. Mga konting tulong, malaking bagay po yan, konting tulong. Okay? Sa araw ng invitation, so mas madali. Yung prayer, yung mga luha mo, yung prayer, pagtsatsaga. Tapos yung pinakamahalaga po sa evangelism po ay bagong pamumuhay ko. Yung pinakamabisang paraan. Okay?
So halimbawa lang po para sa mga kabataan dito. Okay? Kung gusto mong ma-evangelize yung magulang mo, ano ang tinitingnan po nila sa iyo? Yung buhay, di ba? Pagpasaway pa rin. Pat sumasagot pa rin sa mga magulang. Anong sasabihin ng magulang? Ay, ganyan ba yung turo ng church sa iyo? Kung ganoon po, mahirap, may kayat po sila. Dati, bumagsak sa aral. Ngayon, bagsak pa rin sa aral. Pwede ba mahikaya yung magulang? Hindi, mahirap. Dati, bumagsak. Pero ngayon, dapat maganda yung grade mo. Pag nakita ng magulang na maganda yung grade mo sa pag-aaral, anak, anong nangyari? Ay, mama, papa, gusto kong maimbitahan kita sa Bible seminar. Dahil sa salita ng Diyos, naging ganito ako. Kung gano'n, sasama sila sa Bible seminar o hindi? Sasama. Pero baksak pa rin, patigas pa rin. Kung gano'n po, paano mahikayat yung magulang mo? Yun ang paraan. Bagong pamumuhay. Ganun din po yung magulang. Okay? Yung mga pagsasalita ay dating ugali, dating pananalita, dating mga kilos, kailangan unti-unti baguhin. Para mapansin po nila, para makita po nila na change, yung pagbabago. So kung ganun po, mas mabisa po yung ating salitang evangelism. So, tutulungan ko po kayo sa evangelism, sa mga mahal mo sa buhay, kaya sama-sama po tayo. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong mensahe na para sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, at hawakan niyo po ang aming mahihinang puso at isipan. Hindi po namin maipaliwanag kung gaano ka dakila ang pagmamahal mo sa amin. Habang manatili po kami sa iglesia na ito, ay nawa lumago at lumaki po kami sa pagkakilala sa pag-ibig ng Panginoon. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng kahirapan at pagsubok, samahan niyo po sila at bigyan niyo po sila ng kalakasan at karunungan upang madaig po nila yung problema sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, awitin